Alright, so good morning. So today it's a very special day. So we're going to New Manila para i-release yung very first car namin, which is yung Kia Stonic. Top of the line yung kinuha namin. So kasama ko yung love of my life ko. And kasama ko yung kapatid ko kasi siya yung magdadrive and yung pamangkin ko. A few moments later. So yun, nakarating na kami dito sa casa at ayun, nagutom yung mga kasama ko. Kumakain sila ng chicharon na nabili namin sa terminal. So dito, napakasama talaga ng pakiramdam ko. Meron ako towel sa bibig kasi umubo ako lagi. At ayun na nga, so dumating na yung agent namin. Shoutout kay Sir Brandon. Siya yung assist namin. So dinidiscuss niya na kung ano yung mga pipilapan namin at pipirmahan. So napakadami ng pinirmahan namin dyan. Pero yan, una na yan is pahapyaw lang and ng mga discussion kung ano yung mga pipirmahan ng mga requirements na need nila. So dito yung mga basic fill up form muna, yung mga addresses, mga ganyan. So yung wife ko yung pinapasulat ko dito kasi napakapangit ng sulat ko. Baka kasi hindi nila maintindihan. So siya yung muna yung pinasusulat ko dyan, pinapag-fill up ko kasi nga at hindi ako makapag-communicate sa agent ko kasi literal na wala akong boses dyan at hindi ako makapagsalita. Hindi niya ako maintindihan. Tinry ko siyang kausapin pero hindi niya ako maintindihan. So na-stress lang yung lalamunan ko. Nahihirapan ako mag-explain. So ayun na nga. So tinatapos na yung mga pinipilapan and then afterwards mag-paper. So ayun, nainip ako ng curious ako ano yung mga pinipilapan niya. So napakadami kasi. Medyo matagal kami naghintay dyan. Siguro nag-spend kami ng mga nasa 2 hours din. So roughly nakalabas kami sa casa dyan mga more than 3 hours na ginabit pa. So yan o, nagtuturo-turo pa ako. Feeling magaling. Ayun, tinawag namin yung agent namin is to verify kung ano yung mga pipilapan namin and then tamang paper. So yun, after namin mag-fill up ng mga necessary documents na kailangan ng bank and at CASA. So waiting kami para dun sa mga maraming papers na sinasabi nila. Akala ko ito lang yung mga paper. Yung pala, grabe, sobrang kapal. So medyo nag-struggle pa ako sa mga firma ko dyan. Yung daming inutlit kasi hindi consistent yung firma ko. So yun, dumating isang agent na nag-start na kami ng firmahan. So ito na yung maraming pipirmahan guys. So tawa-tawa lang ako dyan pero difference, di talaga nila ako naiintindihan. So yun lang contribution ko yan. Mga tinuturo nila ako ng mga pipirmahan. And then after ko mag-firma rin yung co-borrower ko, which is yung wife ko. So, literal guys, sobrang dami talaga niyan. So, i-assist naman nila kayo kung ano yung mga pipirmahan nyo dyan. So, ang daming pirma na nagaganap dyan. Aside dun sa pirma mo, makikita mo ang dami. Siguro, sa isang paper, mga 10 na yung mga nakikita mong pirma dyan. So, literal, na wala kang katakas kung magloloko ka dito sa mga mortgage car. So, ayun, start lang. Pirma lang kami ng pirma. Isa lang yung ballpen namin dito. So, medyo nagtagal ng kaunti. But eventually, pinahiram kami ng isa pang ballpen para mas mapabilis yung pirmahan. A few moments later. At ayun, after ng pirmahan namin, so tinawag na kami para bumaba sa lobby. So, naghintay pa kami ng mga ilang minuto dito sa lobby. But we're very excited kasi alam mo yung feeling na naghihintay ka kahit matagal, okay lang kasi excited ka na ma-release yung very first car mo. So, siguro makaka-relate yung mga new owner kasi kami, literal that time, di pa ako marunong mag-drive. So, literal na kumuha kami ng sasakyan na hindi pa ako mag-drive. Kaya nandyan yung kapatid ko kasi siya yung magde-drive sa amin na pauwi. So, ang daming magagandang sasakyan dito, especially itong mga kulay gray na to. Parang luxury car na yata ito na solid, sobrang lapad niya. Tapos yung rim niya,
ang laki sobra. Tapos tinignan ko sa loob itong sasakyan na to, grabe, sobrang ganda. So ayan yung mga ibang color ng Stonic na nakikita nyo, kulay prime red and blue. And after nito, pupunta na kami sa likod. At ayun na nga, tinawag na kami ulit ng agent namin para pumunta sa likod at doon na i-release yung unit namin. So, ayun na nga, dala-dala niya na yung malaking susi na gagawin namin pang picture-picture. At iyan pa yung mga ibang model na kita niya ng Kia. Hindi lang basta Kia yung hawak nila dito. Hawak din nila yung Hyundai, GAC, dito ko. And ayun, medyo malaki rin yung kasa nila dito sa New Manila. So, meron din kasi silang ibang branch dun sa Manila Bay. Ayun, dito kasi mas malapit. So, dito kami nag-release. So, ayun na nga. Excited na kami dyan. Hindi ko na-expect na ganun pala kalaki yung kasa nila. Alam ko maliit lang, pero napakadami. May mga kasama rin kami nag-release that time na ibang unit. So, siguro medyo matagal na-release yung unit namin. So, yun ako guys. So, nakikita nyo ang dami sasakyan. Iba't ibang branding lang. Iba't ibang branding yan. So, hindi lang Hyundai yung hawak nila. I mean, hindi lang Kia, hindi lang Hyundai. So ayun na nga. Ayan na yun. Ilalabas namin. Pili namin na kulay is flame orange. Kasi gusto ng kulay ng wife ko. Gusto ko sana yung puti. So, yung pagkaputi niya kasi is clear white. Which is hindi kasi ako fan ng clear white. Mas okay sana kung cafe white yun para mas premium yung dating. So, ayun, yung prime red naman, gusto rin namin yung prime red kaso wala kasing top of the line. So, may nahabol kasi akong features dito sa top of the line, kaya top of the line yung kinuha namin. Kasi yung features na gusto ko is dun lang available. Like, for example, yung hindi top of the line, hindi siya disc brake, harap likod. Which is, yun yung pinakahinabol ko yung disc brake para, of course, yung safety natin pag nagdadrive kung sudden brake tayo at reliable yung mga disc brake natin. Kasi yung sa hindi top of the line, thumb brake lang yung nasa likod niya, sa harap lang yung disc brake ng pagkakaalam. And then, wala siyang DRL pero meron siyang fog light sa harapan. Ito kasi top of the line, meron siyang daytime running light. So every time, hindi siya na-off, automatic siya kapag ginamit mo yung sasakyan mo, automatic naka-on na yun. So hindi ko lang alam kung gaano katagal ito maglalas kasi automatic on siya. So sana hindi siya mapundi kaagad. So, pero malakas na rin yung daytime running light guys. So, pero huwag kayong mag-expect na katulad ng fog light ng mga iba. So dito is nag-i-inspect na kami kasi sabi ng agent namin is tignan namin, hindi pala sabi niya. So, nabasa ko sa mga group na bago i-release yung unit is kailangan i-inspect kung may gas-gas, kung ano-ano, para at least ma-raise na natin. Kasi once na na-release na yan guys, so automatic na yan. Papasok na yan sa insurance kung may mga gas-gas kang nakita nang hindi mo napansin. So, during that time, napakahirap hanapin, napakahirap i-inspect kasi nga gabi na at hindi maliwanag. Pero, pagka-check natin ng kinabukasan, okay naman siya kasi wala naman kami nakitaan na gas-gas or UP sa body niya. So, satisfied naman kami sa kulay niya. Maganda yung kulay niya kapag gabi, napaka-dark niya. And then, kapag morning naman is parang lumilitaw na slightly light siya para sa akin. Okay sana kung dark na daw. Parang dark siya. Pero, ayun, okay na rin naman kasi ito yung napili namin. So, libre. So, ayun. So, yung ilaw niya, not bad. Okay na rin. Ayun yung daytime running light niya. Nasa baba. So, ayun. Dinemo rin yung mga ilaw sa likod. Katulad ng reverse light. So, kapag kasi mag-reverse ka, isa lang ang ilaw. And then, dun sa left side is fog light yun. Yan, dinemo niya. Kasi yung may mga ibang group na akala nila is busted na yung sa likod. So, hindi yun. Fog light lang yun, guys. So, ini-enable lang siya sa bandang driver's seat. So, yun. Pumasok naman sa loob kasi pa-take off na kami dyan. So, nagpapaturo kami kung paano gamitin yung CarPlay niya. Kasi hindi kami taga Manila, taga Pampanga kami. So, hindi namin alam paano lalabas. So, nag-commute lang kami papunta dito. So, nagpaturo kami sa agent namin paano gamitin yung CarPlay
para, CarPlay para makauwi kami ng Ligtas. At iyon na lang yung susundan namin. Hindi na kami gagamit ng Google Maps sa phone namin. Though, pwede rin naman sa Google Map, pero mas okay kung nasa CarPlay, di ba? Mas madaling tignan yung guide, yung daan, at mas malaking screen, syempre. So, ayun, pinag-check na namin yan sa loob. Iba talaga yung amoy ng bagong sasakyan. Alam mo yung feeling na gano'n. May mga sticker pa yan sa loob eh. So, pinagbabaklas na lang namin. Nakapasok. So, yun na nga, pinababa kami ulit is para mag-take ng picture. So, may nauna kasi sa amin. So, kaya nasa likod kami. Yan. Nagre-release din si Kuya. So, yun o, pamangkin ko, pagod na. Pagod na. So, ayan na. Kami na yung susunod. Tignan nyo naman yung VRL niya, guys. Maliwanag na yan. Pero don't expect na kung dun sa pag-light na typical na pag-light na magagamit mo talaga siya pang ilaw. Ito, not bad na rin. Aninag na inag ka. Especially pag umaga. Ang lakas ng ilaw niya. Parang yung mga nakikita nyo na pang Ford na pickup. So, ganun kalakas yung ilaw niya pag umaga. So, alam mo talaga yung difference ng hindi top of the line at top of the line. Doon pa lang sa fog light niya, malalaman mo kung top of the line yung kasama mong Kia. So, ayun na nga, nag-picture na kami dito. Ayan. 4 na kami. So, alam niyo naman, pag mga investment na ganyan, doon hindi naman siya literal na investment kasi babayaran mo siya pa. Investment/liability kasi babayaran mo yan for sure. Pero investment na yan, pag natapos yan, yun yung big investment namin. So, nag-picture na kami dito. Ayan. Iba pala yung susi niya. Kasi keyless na kasi siya, siguro kaya wala siyang parang yung susing literal. So, keyless kasi siya, kaya siguro ganyan yung susi niya. So, ayun. Tamang picture lang. Ayun, pang-upload sa social media. And ayun, nakita nyo, gabi na guys. Dumating kami dyan mga 2 p.m. And then yung oras na yun, sa roughly 6 na yan. So medyo matagal din yung inabot namin. So yun na nga guys, so pauwi na kami dito, literal na pauwi na kami. Ayan na yung Google Map namin sa infotainment niya. Yan na yung susundan namin. Kasi yung kapatid ko, first time niya rin mag-drive sa Manila at natatakot pa yun. So, ayan. Napaka-basic lang na nasa loob niya. Don't expect na parang top of the line, tas luxury na yung sa loob niya. No? Super basic lang. As a new driver, satisfied naman. So, okay naman. So, yun guys. So, dito ko na lang tatapusin yung video na to. And see you on my next vlog. Bye!